Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 859 hanggang 65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa halip na payagan ang pagkatao ni Godfrey na mabago, paano kung sa halip ay ako na ang bahala sa kanyang kaluluwa? Ang malupit na tono at pagiging mapagpasyahan ni Francis ay yumanig sa puso ni Debbie. Siya ay natigilan at hindi makapaniwala na si Francis ay gagamit ng ganoong matinding paraan ng pag-alis ng kaluluwa ni Godfrey sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay lubhang epektibo. Agad itong naging sanhi ng pagpanik ng Evil God Mental Thought Body. Bilang isang mental thought body, hindi nito na-control o na-assimilate ang isang shell na walang kaluluwa. Tingnan ng ang Diyos mata. Ang karamihan sa pilak at purple na yuan soul ni Godfrey ay hinihila palabas sa kanyang katawan. Francis. Ang kaluluwa ni Godfrey ay nagpumigla sa hangin at nataranta. Magsisimulang magpanik ang sinumang na-control ng ibang tao ang kanilang kaluluwa. Godfrey, hindi mo masisisi si Francis. Sa halip, kailangan mo siyang pasalamatan. Kahit na nakakuha ka ng walang kapantay na lakas, ano ang silbi kung hindi mo ito sariling personalidad? Isang matandang boses ang tumunog mula sa puting liwanag na figure sa likod ni Debbie. Ang puting figure ang bumubuo sa outline ng Little Sword Saint, at mula sa kanyang tono, maririnig ng isa na sinang-ayunan niya ang ginawa ni Francis. Sa katunayan, kahit na sina Francis at Godfrey ay magkaibigan at nagtiwala sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng mga laban na pinagdaanan nila ng magkasama, kung mawawala si Godfrey sa kanyang pagkatao, mas gugustuhin ni Francis na alisin na lang ang kaluluwa ni Godfrey sa kanyang katawan. Godfrey, ang dahilan kung bakit dumating ang Senior Sword Saint ay para pigilan kang maasimilasyon ng kapangyarihan ng Evil God at maging isang malaking banta. Kung nangyari iyon, siya mismo ang papatay sa iyo, sabi ni Debbie. Nang marinig iyon, nanlamig ang mga puso ni Francis at Godfrey. Pagkatapos magsanib sa sandata ng sinaunang Diyos, umiral ang Little Sword Saint sa isang misteryosong estado, ngunit kung gusto niyang patayin si Godfrey, kung gayon kahit si Francis ay maaaring hindi siya mapigilan. Godfrey, relax. Kahit mawala ang katawan mo, mayroon pa rin tayong mga spiritual flesh Snow Jade Lotus Roots, sabi ni Francis. Espiritual na laman Snow Jade Lotus Root. Bahagyang nanginig ang puting figure na gawa sa liwanag ng espada, ngunit nalampasan na niya ang pinakamagandang pagkakataon. Mahirap na mabawi ang katawan sa puntong ito. Sure. Sa wakas ay umalis ang kaluluwa ni Godfrey sa kanyang katawan, kahit na siya ay nagpupumigla sa ayaw. Bagamat maaaring lumikha ng bagong katawan ng spiritual flesh Snow Jade Lotus Root, maaaring hindi ito kasing talino ng kanyang orihinal na katawan, na isang spatial spiritual body at isang heavenly spiritual body. Higit pa rito, pinagsama niya ang kapangyarihan ng Evil God Crystal at ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katawan, at ang kanyang spatial domain ay na-upgrade na lamang sa isang munting mundo. Sa kabuuan, ayaw ni Godfrey. Ang isa ay muling nilinang kung kailangan nila para sa isang mas magandang kinabukasan, ngunit kung muling nilinang ni Godfrey, mawawala sa kanya ang karamihan sa kanyang mga pakinabang. Shoo! Nagsimulang tumaas ang itim na usok mula sa itim na futon sa ilalim ng katawan ni Godfrey. Hindi maganda. Kung walang kaluluwa, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi na magkakaroon ng may-ari at maglalaho kasama ko. Ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Godfrey ay nagalit at nagsimulang magpanik. Weng! Isang malakas na surge ng mental energy ang natipon sa katawan ni Godfrey. Isang half-transparent na purple and blood-colored figure na 100 yarda ang taas na nabuo sa paligid ng katawan ni Godfrey. Bumalik ka dito. Dalawang malaki, transparent na purple and blood-colored na mga kamay ang lumabas mula sa figure. Ang isa sa mga kamay na kulay purple at dugo ay kalmado at malambot habang nakahawak ito sa kaluluwa ni Godfrey, habang ang isa naman ay nasusunog ng apoy na kulay lila at dugo habang tumatama ito kay Francis. Agad na naramdaman ni Francis na nanlamig ang kanyang kaluluwa. Sa ganitong estado, karamihan sa mga tao ay susuko sa pagtingin ng mata ng Diyos at sa halip ay protektahan ang kanilang sarili.
Gayunpaman, sa katotohanan, ang pagtitig ng mata ng Diyos ay hindi maiiwasan. Bagamat ang evil God mental thought body ay walang anumang bahagi ng kaluluwa sa loob nito, ang mental energy nito ay napakalakas at malayong nalampasan ang peak tier emperors. Gayunpaman, hindi ipinagtanggol ni Francis ang kanyang sarili matapos ihinto ang pagtingin ng mata ng Diyos. Sa halip, inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at binaril ito sa evil God mental thought body. Hinihintay kita. Ilang daang simbolo ng God Tribulation Lightning ang lumiwanag sa Purple Soul Sea ni Francis. Boom! 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 Isang matalim na sinag ng purple na God Tribulation Lightning ang tumago sa purple and blood-colored figure na ang evil God mental thought body. Arg! Agad na sumigaw ang evil God mental thought body. Ang pag-unawa ni Francis sa Tao of the Soul ay umabot sa isang mataas na antas, at ang God Tribulation Lightning ay maaaring makapinsala sa evil God mental thought body. Kasabay nito, napaungol si Francis habang tinatanggap niya ang pag-atake mula sa nag-aapoy na purple and blood-colored na kamay. Gayunpaman, naniwala si Francis sa katatagan ng kanyang God Spiritual Eye. Bagamat hindi nito hahayaang makalabas siya ng ganap na hindi nasaktan, hindi siya magiging kritikal na nasaktan. Pinatunayan ng realidad na, kahit na ang evil God mental thought body ay may malaking pinagmumula ng mental energy na maihahambing sa Mystic Light Realm Sacred Lords, isa pa rin itong thought body, at mahina ito sa mga terminong soul-based attacks. Bahagyang nasugatan lamang ang kaluluwa ni Francis. Sword Destroy the Sky. Isang walang kamatayang sword intent na maaaring maglaslas sa langit at lupa ay biglang bumaril mula sa puting figure na ginawa ng Little Sword Saint. Ang mga batas ng Soul Sword na ginamit ay sapat na para mabigla ang mga Emperor at pilitin ang mga Sacred Lord. Jang! Nilaslas ni Debbie ang gutay-gutay na sandata ng Ancient God sa kanyang kamay, at isang maningning na sinag ng berdeng ilaw ang dumiretso sa Evil God mental thought body. Sa sandaling ito, ang mga batas ng Soul Sword ng Little Sword Saint ay sumanib sa sandata ng sinaunang Diyos at nagpakawala ng sukdulang puwersa na maaaring sirain ang parehong pisikal na bagay at kaluluwa. Agad nitong pinunit ang napakalaking katawan ng Evil God mental thought body. Arg! Ang Evil God mental thought body ay sumigaw ng sakit. Nakakatakot na pag-atake. Ang kaluluwa ni Godfrey ay pumasok sa isang estado ng takot. Ang aura lang mula sa isang espada na iyon ang nagparamdam sa kanyang kaluluwa na parang malapit na itong masira. Ang kapangyarihan ng sandata ng sinaunang Diyos na ito ay lumampas sa kapangyarihan ng isang emperador, at ang mga batas ng Soul Sword ng Little Sword Saint ay maaaring makapinsala sa kaluluwa ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Alab ng mata ng kidlat ng hangin. Isang surge of fire na gawa sa eye bloodline power ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis. Ito ay kumikinang na may kulay ube at isang madilim na simbolo ng God Tribulation Lightning. Bam! Boom! Isang transparent na madilim na apoy ng kidlat na may aura ng God Tribulation Lightning ang sumunog sa Evil God mental thought body. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Francis ay isang purong pag-atake ng kaluluwa gamit ang God Tribulation Lightning bilang pangunahing puwersa, at lumapag ito sa eksaktong sandali na napunit ang katawan nito. Boom! 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 Ang Evil God mental thought body ay naramdaman na parang 10,000 kidlat ang sumabog sa katawan nito, at ang eye bloodline na apoy ng God Tribulation Lightning ay patuloy na nagninangas. Sisingilan ng Soul Sword. Ang Little Sword Saint Phantom figure ay lumawak sa 100 yarda ang lapad at naglabas ng puting malakristal na sword beam. Gumamit ang sinag na ito ng mga purong batas ng Soul Sword upang tumago sa napakalaking katawan ng figurang kulay lila at kulay dugo. Arg! Sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng Little Sword Saint, ang sandata ng sinaunang Diyos, at ni Francis, ang Evil God mental thought body ay kinailangang harapin ang sunod-sunod na mga pag-atake, at sunod-sunod itong napaungol at umiyak. Basag! Sa isang tiyak na sandali, ang kulay ube at kulay dugo na figure ay nabasag at naging hindi mabilang na mga guhit ng malabong lilang at kulay dugo na apoy, na sumanib sa pinagmumulan ng kapangyarihan sa loob ng katawan ni Godfrey. Titig ng mata ng Diyos. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para bunutin ang kaluluwa ni Godfrey. Shoo!
Sa sandaling ito, ang itim na futon sa ilalim ng katawan ni Godfrey ay naging isang tumpok ng abo, at ang mga ilaw na kulay lila at dugo na natipon sa loob ng kanyang katawan ay pinakawalan. Ang munting mundo ni Godfrey ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Ang puwersang ito ay nagmumula sa gitna ng munting mundo ni Godfrey, at sapat na ito upang sirain ang kanyang katawan. Francis, ibalik mo ako. Nakipaglaban ang kaluluwa ni Godfrey. Pang! 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 Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nagsimulang pumikit, at nakita niya ang sakuna na nabubuo sa katawan ni Godfrey. Kung ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng katawan ni Godfrey ay damaloy ng mahinahon, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang katawan lamang ni Godfrey ang masisira. Magdadala lamang ito kay Francis at ng kumpanya ng kaunting problema. Gayunpaman, kung ang kapangyarihang ito ay hindi damaloy at sumabog sa halip, kung gayon walang sino mang naruroon ang makakaligtas, at malamang na masira ang Seiya Palace. Baliw ka, tumigil ka. Ang nabasag na evil god mental thought body sa loob ng katawan ni Godfrey ay sumigaw sa takot. Kapag nailabas na ang kapangyarihang ito, ang evil god mental thought body sa loob ng katawan ni Godfrey ang unang mamamatay. Ang evil god mental thought body ay nasira, kaya ang banta nito ay mas mababa. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang habang siya ay nagdesisyon. Ito ay hindi lamang sa pagsasaalang-alang para sa paparating na panganib. Ito rin ay bilang paggalang kay Godfrey. Sure! Sa isang iglap, ang Yuan soul ni Godfrey ay bumalik sa kanyang katawan at mabilis na nagsimulang pagsamahin ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ang liwanag na kulay purple at dugo na lumalawak ay mabilis na huminahon, at ang little world ni Godfrey ay naging matatag din. Sa panahong ito, ang evil god mental thought body na pinaghiwa-hiwalay ay sumanib sa kulay lila at kulay dugo na liwanag at tinulungan si Godfrey na patatagin ang puwersa sa halip na guluhin siya. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng isang buong kalahating araw, at ang natitirang kapangyarihan ng evil god sa loob ng Evil Sky Tower ay nawala. Karamihan sa mga ito ay sumanib sa evil god mental thought body at sa katawan ni Godfrey. Ang aura ng evil god mental thought body ay napakahina, na para bang ito ay ganap na nasira at sumanib sa pinagmumulan ng kapangyarihan ni Godfrey. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis, at maaaring hulaan nito kung ano ang gustong gawin ng evil god mental thought body. Na parang nag-iingat kay Francis at sa Little Sword Saint, ang evil god mental thought body ay hindi na nangahas na i-assimilate si Godfrey. Sa halip, pinagsanib lang nito ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, si Godfrey ay maaapektuhan ng evil god mental thought body sa tuwing maa-absorb niya ang kapangyarihan sa loob ng kanyang little world at ang kanyang source of power. Ito ay isang mabagal na proseso, ngunit kung mas maraming kapangyarihan ang natanggap ni Godfrey, mas mababago ang kanyang pagkatao. Hindi ito mapipigilan ni Francis at ng Little Sword Saint maliban kung papatayin nila si Godfrey. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Godfrey ay kumikinang sa pilak at lilang, at ang kulay ube at dugo na marka sa kanyang noo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Katutubo niyang dinilaan ang kanyang mga labi nang gumuhit ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Godfrey, ito ang pipiliin mo. Ito ang halagang babayaran mo para sa iyong kapangyarihan, bulong ni Francis. 806 na po. Sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower, si Godfrey ay nakaupo ng kalmado, ngunit ang kanyang ekspresyon ay iba sa dati. Ang Evil God Crystal ang pundasyon ng kanyang little world. Siya ay nagpapalipat-lipat at patuloy na sumisipsip ng malaking halaga ng masamang kulay ube at dugo na liwanag sa kanyang katawan. Naramdaman ni na Francis at Debbie na lumalakas ang aura na nagmumula sa katawan ni Godfrey. Kasabay ng pagtaas ng lakas sa ganoong kaikling panahon, unti-unti ring nagbabago ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang, magbabago ang personalidad ng sinumang eksperto sa paglipas ng panahon at habang tumataas ang kanilang lakas, ngunit hindi natural ang mga pagbabago ni Godfrey. Ang mga pagbabagong ito ay magbabago sa kanyang mga katangian at ugali, na talagang magiging ibang tao. Ang Evil God Mental Thought Body ay may kinalaman dito. Bagamat winasak ni Francis at ng Little Sword Saint ang Evil God Mental Thought Body, ang mental energy nito ay napakalakas, kaya hindi ito nawasak kahit na nagkawatak-watek. Ang higit na nagpahirap dito ay na, pagkatapos na maghiwalay, ito ay sumanib sa kapangyarihan ni Godfrey.
Siyempre, ginawa ni Francis ang kanyang makakaya. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring nagbago na ng husto ang personalidad ni Godfrey, o baka napatay na siya ng Little Sword Saint. Francis, hindi ko makakalimutan ang iyong tulong at suporta. Nagpakita ng pasasalamat si Godfrey habang nagpupumiglas siya. Halata na pilit niyang nilalabanan ang kapangyarihang nagsisikap na baguhin ang kanyang pagkatao. Sa sandaling ito, tila ang personalidad ni Godfrey ay nagbago sa isang tiyak na antas, ngunit alam pa rin niya kung ano ang pasasalamat, ibig sabihin, ang kanyang pagkatao ay hindi pa ganap na nabago. At hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ngayon. Nagpakita si Godfrey ng masamang ngiti ng kasiyahan nang maramdaman niya ang kapangyarihan sa kaibuturan ng kanyang katawan, at pakiramdam niya ay kaya nitong pigilan ang langit at lupa. Anong uri ng kapangyarihan ang hindi dumating sa isang presyo? Ang kailangan lang niyang gawin ay dahan-daang hukayin ang kabang ito ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, nasipsip lamang ni Godfrey ang dulo ng iceberg ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagsalita si Francis, "Godfrey, hanggang dito lang ako makakatulong sa iyo. Hindi ko alam at wala akong pakialam kung anong uri ng kasunduan ang narating mo at ng Evil God Mental Thought Body, ngunit ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa iyo." Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Godfrey, at ang nabasag na Evil God Mental Thought Body sa loob ng kanyang katawan ay nagbigay din ng kakaibang tandang. Nagulat ang dalawa kung paano nalaman ni Francis na gumawa sila ng kasunduan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Francis at nagsimulang bumaba sa Evil Sky Tower. Tumayo si Debbie at binigyan si Godfrey ng ilang malamig na sulyap pagkatapos ay umalis ng ayaw. Let's go! Kung wala ang tulong ni Francis, napakahirap na harapin si Godfrey, na naging mas malakas, narinig sa kanyang tainga ang lumang boses ng Little Sword Saint. Ang pilakatlilang mga mata ni Godfrey ay kumislap habang nakatingin sa papaalis na si Francis na may masalimuot na emosyon. Ziz! Ang kabataang iyon ay ang Francis na hindi mo malalampasan. Huwag kang mag-alala, kung ikaw at ako ay magtutulungan, malalampasan natin siya kaagad, sabi ng Evil God Mental Thought Body. Nagsimulang magpumiglas ang ekspresyon ni Godfrey habang iniiba niya ang paksa, "Hindi ko inaasahan na makikita niya na nakipag-deal kami sa isa't isa. Hindi ka sana nakaka-circulate at nakaka-absorb ng mga butil ng kapangyarihan ng Diyos ng ganoon kadali kung wala ang tulong ko." Hindi nakakagulat na makita ito ng kabataang iyon. Ang Evil God Mental Thought Body ay malamig na ngumisi. Sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower, nakaupo si Godfrey doon habang lumalakas ang aura na nagmumula sa kanya. Sa loob ng kalahating araw, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa pinakamataas na antas bilang isang hari. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan ng mga emperor ang kanilang kaluluwa para mag-evolve, sana ay naging emperor na siya. Gayunpaman, ang pag-alo ng kapangyarihan na nagmumula sa Godfrey ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ibang Void God Realms. Maging ang mga ekspresyon ng Mystic Light Realm Sacred Lords ay magbabago. Kasabay nito, ang iba pa sa loob ng Evil Sky Tower ay umalis, kabilang si Weston, na hindi nang ahas na ipagsapalaran ito at makita kung ano ang nangyari sa kapangyarihan ng Diyos sa itaas na palapag. Pagkatapos ng lahat, ang aura ng kapangyarihang iyon ay ganap na naiiba sa kanyang sarili, kaya hindi katumbas ng halaga ang panganib dahil wala siyang makukuhang anuman. Gayunpaman, nakilala ni Francis si Angelica sa kanyang pagbaba, at sinusubukan niyang umakyat at tingnan kung ano ang nangyari. "Kuya Francis, buti na lang ayos ka na." Nagpakawala ng hininga si Angelica. Nakakatakot ang aura ng kapangyarihan mula sa itaas na palapag kanina. Kahit na sa sandaling ito, nagkaroon ng pag-usad ng kapangyarihan mula sa itaas na palapag na maaaring yumanig sa puso ng sinuman. Ito ay sapat na upang sorpresahin maging ang mga emperador. Maya-maya, lumabas sina Francis, Angelica, at Debbie sa Evil Sky Tower. Nasaan si Godfrey? Sa wakas ay may napagtanto si Angelica. Sisigot sana si Debbie, ngunit tumigil siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao kung alam nilang minana ni Godfrey ang natitirang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na si Seiya at ang kanyang personalidad ay apektado ng Evil God Mental Thought Body. Malapit nang bumaba si Godfrey, sabi ni Francis nang may kumpiyansa.
Ang lahat ay nahaharap pa rin sa panganib ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Evil God Mental Thought Body ay bahagi na ng Godfrey ngayon, kaya hindi nito basta-basta nababalewala ang mga bagay-bagay. Matapos kalkulahin ang oras, napagtanto nila na ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangan lamang ng 17 araw para makapasok sa Seiya Palace. Ang dagandong ng isang dragon at isang aura ng pagkasira ay maaaring maramdaman sa labas ng Seiya Palace. Ang mga may makapangyarihang pandama ay katutubo na makaramdam na para silang nasa panganib. Whoosh! 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 Nagsimulang magtungo ang tatlo sa God's Array Building. Nang dumating si Francis at ang kanyang mga kasama sa God's Array Building, marami ng ibang tao na eksperto ang naruroon. Ang God's Array Building ay naglalaman ng core ng God's Forbidden Array at nauugnay sa kaligtasan ng lahat ng mga tagalabas. Sa sandaling ito, 70% ng mga nakapasok sa Seiya Palace ay natipon dito. Nabuksan na ang God's Array Building. Nagpakita si Debbie ng isang masayang ekspresyon habang sinulyapan niya ang isang kumikislap na puting pinto sa harap ng madilim na pilak na gusali. Mayroong halos 10 Void God Realm King sa harap ng kumikislap na puting pinto. Pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang True Yuan para panatilihing bukas ang kumikislap na puting pinto. Sa loob ng God's Array Building, si Wu Heng, Senior Marshal Brother Hugh, at ilang Array Masters ay nagtipon at nag-uusap ng isang bagay. Bagaman nakapasok na tayo sa God's Array Building, ito ang sentro ng God's Forbidden Array, kaya ang core ay sobrang komplikado at mangangailangan ng mahabang panahon para makontrol. Napabuntong hininga ang isang master ng Imperial Array. Makakakita ang isang tao ng condensed purple crystalline na mga simbolo ng kidlat sa itaas nila, at magkasama silang bumuo ng isang malaking array. Ang mga lilang malakristal na simbolo ng kidlat ay nagbabago bawat segundo, at sila ay konektado sa mga komplikadong linya na nakaapekto sa buong God's Forbidden Array sa paligid ng Seiya Palace. Ang espasyo sa loob ng God's Array Building ay napakalaki, maihahambing sa isang maliit na kastilyo. Higit pa rito, ang kapangyarihang nasa loob ng mga simbolo ng array ay napakalakas. Isang kirot lang nito ay maaaring makapatay ng hari. Ang mga taong sinusubukang malaman ang Purple Crystal Lightning Array na ito ay nagsasagawa ng malaking panganib. Mag-iingat, ang God's Forbidden Array ay tumatakbo sa loob ng hindi mabilang na taon at may ilang mga depekto. Paminsan-minsan ay magpapalabas ito ng kaunting kapangyarihan, babala ni Senior Marshal Brother Hugh. Ang ilang mga butas ay makikita sa ibaba ng Purple Crystal Lightning Array, at ang material na bumubuo sa God's Array Building ay isang bagay na kahit na ang mga Emperor ay mahihirapang sirain. Anong komplikadong array? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang binibigyan ito ng kanyang God Spiritual ay ng isang magaspang na inspection. Kahit nakasama sina Wu Heng, Senior Marshal Brother Hugh, at kumpanya na nangunguna sa grupo, ang Array Masters at Kings ay hindi makahanap ng breakthrough point. Kahit na mayroon silang ilang mga ideya, hindi sila nang ahas na kumilos dahil isang napakalaking puwersa ang ginagamit upang i-circulate ang God's Forbidden Array, at isang patak ng kapangyarihan mula rito ay maaaring pumatay sa mga emperador. Ang lugar na ito ay talagang isa sa mga pinakasentro na lugar ng Seiya Palace. Iminumungkahi ko na walang sino man ang magtangkang sirain ang core ng Forbidden Array upang makakuha ng kapatawaran mula sa Black Serpent Dragon. Ang mga arrays dito ay may self-protecting system na maaaring mag-counterattack. Ang pinsala na maaari nitong harapin ay isang bagay na wala sa atin ang makayanan, babala ni Wu Heng. Sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka habang nakatingin siya kay Francis at sa kanyang mga kasama, na para bang curious siya kung nasaan si Godfrey. Si Godfrey ay palaging nasa tabi ni Francis, ngunit hindi siya nagpakita pagkatapos pumasok sa Evil Sky Tower. Walang ipinaliwanag si Francis. Binuksan niya ang kanyang kaliwang eye bloodline at sinimulang suriin ang Purple Crystal Lightning Array at tulungan si Wu Heng, Senior Marshal Brother Hugh, at ang kumpanya na lutisin ito. Ang tulong ni Francis ay nagpapataas ng kanilang pag-unlad. Sa isang kisap mata, 8 araw ang lumipas. Sa tulong ni Francis, medyo naunawaan nila ang Purple Crystal Lightning Array. Gayunpaman, naunawaan lamang nila ang ilan sa teorya at malayo pa rin sa aktwal na paglutas nito. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang bagay mula sa domain ng mga Diyos.
Ang senior martial brother Hugh ay nagsimulang mapagod, at lahat ng kalahating hakbang na hari at hari sa harap ng God's Array Building ay natatakpan sa isang solemn na kapaligiran. May 10 araw ang natitira bago ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa Seiya Palace. May 10 araw na lang tayo. Nararamdaman ng mga elite sa loob ng Seiya Palace ang kamatayan na gumagapang sa kanila. Sina Francis at Weston ay parehong may Emperor intent at nararamdaman nila ang kapangyarihan ng destruction na nagiging mas malinaw. Ang kapangyarihan ng God's Forbidden Array ay unti-unting humihina. Arg! Black Destruction Serpent Dragon, lalabanan kita. Sa huling 10 araw, ang ilan sa mga eksperto at elite ay nagsimulang mawalan ng pag-asa at nagpakawalan ng galit na pag-atake. Mayroon akong misty spatial world, kaya baka makatakas ako kapag nasira ang God's Forbidden Array. Nag-iisip na si Francis kung paano makakatakas. Ang misty spatial world ay may kakayahang dumaan at mag-teleport sa kalawakan, ngunit magagawa lamang ito kapag nawasak ang God's Forbidden Array. Gayunpaman, magkakaroon pa rin ng maraming panganib na kasangkot. Bukod sa lahat ng iyon, may hinihintay si Francis. Sa dakong huli ng hapong iyon, isang kulay ube at dugong bahid ng masamang liwanag ang bumaba mula sa langit na may masamang aura. Sino ta? Pakiramdam ng mga hari at kalahating hakbang na hari sa harap ng God's Array Building ay hindi makahinga. Sa sandaling ito, ang truyuan sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang mag-freeze, at halos hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan. Wow! Ang mga half-step na kings ay nagdere ng dugo. Sure! Lahat ay tumingin sa pagkabigla patungo sa isang masamang kulay ube at dugo na buhok na kabataan. May markang kulay ube at dugo sa kanyang noo, at dama po siya sa lupa na may kislap ng pilak at lilang liwanag. Isa sa demonic duo Godfrey. Paano siya naging ganyan? Pakiramdam ng mga Void God Realm Kings na naruroon ay hindi makahinga habang binalot sila ng nakakatakot na pag-alo ng kapangyarihan. 861. Si Godfrey ay mas matangkad kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay pilak at lila. Siya ay may kulay ube at dugo na buhok, at ilang matingkad na lila-pulang mga tato ang makikita ng mahina sa kanyang balat. Isang masama at malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang pinipilit niya ang mga henyong naruroon. Ang mga henyo ay nahirapang huminga, at ang ilang king, true yuan ay hindi magamit. Sa kabutihang palad, ang nakakatakot na masamang aura ay bumaba lamang sa isang iglap bago nawala. Hu! Noon lamang nagpakawala ng hininga ang mga elite sa labas, at gulat na napatingin sila kay Godfrey na naglalakad patungo sa God's Array Building. Lahat, mag-ingat, babala ni Wuji. Ang aura ng taong iyon ay lubhang kakaiba, at ito ay katulad ng natitirang kapangyarihan ng Diyos na nasa loob ng Evil Sky Tower. Malamang na naasimilasyon siya ng kapangyarihan ng Evil God, at ang kanyang personalidad ay nabago. Nang marinig iyon, nagsimula ang talakayan sa gitna ng mga eksperto habang nakatingin sila kay Godfrey ng may pag-iingat at pag-iingat. Kumikislap ang mga mata ni Wuji habang dumampi ang lamig sa kanyang mukha. Siya ay nasa Evil Sky Tower, kaya nahulaan niya na maaaring minana ni Godfrey ang natitirang kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Tama. Nakapunta na rin ako sa Evil Sky Tower. Hindi nakakagulat na nawala ang aura sa loob ng Evil Sky Tower. Ang mga hari sa labas ng God's Array Building ay sumulyap kay Godfrey na may bakas ng kasakiman. Kahit na ano pa ang sabihin, hinawakan ni Godfrey ang domain ng mga Diyos at minana pa ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na si Seiya. Bakit hindi sila magseselos? Lahat, magsama-sama tayo at hulihin ang brat na ito at tanungin ang mga lihim ng sinaunang Diyos na si Seiya mula sa kanya. Iminungkahi ni Wuji. Mayroong hindi bababa sa 20 Void God Realm King sa labas ng God's Array Building. Sa napakaraming hari, kahit ang mga emperador ay kailangang umatras. Higit pa rito, ang cultivation ni Godfrey ay nasa peak tier king level lamang. Sure! Nagsimulang mag-flash ang mga figure habang umaatake ang peak tier king na si Wuji at 6 na domain level kings. Ang lakas paglaban ni Wuji ay wala nang kapantay sa ibaba ng antas ng emperor bago siya nakapasok sa isang peak tier king. Demonyong kamay ng langit.
Umungol si Wuji habang ang isa niyang braso ay lumawak at nagsimulang mag-apoy. Isang napakaitim na higanteng kamay ang tumawag ng mga alon ng itim na apoy na humampas kay Godfrey. Boom! Ang itim na kamay ay 12-dosenang yarda ang lapad habang umabot ito mula sa isang madilim na whirlpool. Ang kapangyarihan nito ay higit sa 2 beses kaysa dati. Ang Demonic Sky Technique ni Wuji ay umabot na sa 16 na antas, at ang kanyang Demonic Sky Hand ay naging mas malakas. Bulalas ng ilan sa mga henyong naruroon. Ang pag-atake na ito ay nagaganap sa Seiya Palace, kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay pinigilan. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang palad na ito ay maaaring mabigla sa langit at lupa. Walang alinlangan, si Wuji ay maaaring makipagpalitan ng ilang suntok sa isang emperador. Bam! Boom! Boom! May 6 na domain level kings na umatake din. Ang ilan sa kanila ay may battle power na maihahambing sa peak tier kings. How! Patayin mo itong magnanakaw. Ang ilan sa mga kalapit na hari ay hindi napigilan na ilabas ang kanilang galit sa pagdambong ng demonic duo. Boom! Bam! Bam! Habang ang lahat ng mga pag-atake ay malapit nang makarating sa Godfrey. Isang bungkos ng langgam. Nagpakita si Godfrey ng masama at malupit na ekspresyon habang binibigkas niya ang bawat salita ng may paghinto. Nakatayo lang siya doon at hinayaan ang mga pag-atake na dumapo sa kanya. Woo! Nabuo ang masasamang figure sa paligid ng Godfrey at umaagos sa lahat ng direksyon tulad ng mga sinaunang uhaw sa dugo ng mga demonyo. Basag! Ang Demonic Sky Hand ni Wuji ay nabasag, at ang iba pang mga pag-atake ng mga hari ay napunit na parang papel. Nagsimulang tumunog ang mga hiyawan at iyak. Bam! 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 Si Wuji at ang iba pang 6 na hari ay pinalipad ng isang nangingibabaw na puwersa na maaaring sugpuin ang langit at lupa. Paano ito posible? Natigilan si Wuji habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Wala man lang siyang kakayahan na lumaban. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay ganap na napigilan sila. Wow! Wow! Ilang hari ang nagluwa ng mga subo ng dugo habang sila ay pinalipad at nahimatay. Arg! Arg! Ilang ibang kings at mahigit 1 dosenang kalahating hakbang na hari ang agad na napatay ng natitirang shockwave. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang hininga. Huminga ng malamig ang lahat ng mga elite na naruroon. Anong klaseng kapangyarihan ito? Isang basic counterattack lang mula sa kanyang True Yuan ay nakapagpadala kay Wuji na lumipad at nakapatay ng ilang hari at higit sa 1 dosenang kalahating hakbang na hari. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ng ilang eksperto. Ikaw. Nakahiga si Wuji sa lupa, at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Mamamatay ang mga mangangahas na masaktan ako. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa mukha ni Godfrey habang ang kanyang malamig na tingin ay tumama kay Wuji at sa mga eksperto mula sa Nine Darkness Palace na nasa likuran niya. Lahat, mag-ingat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Wuji habang ipinapaikot niya ang kanyang True Yuan. Demonic Sky Force Field. Bumangon si Wuji nang magsimulang mabuo ang itim na force field sa paligid niya. Ang Demonic Sky Force Field na ito ay ang defensive technique ni Wuji na maaaring magpabagal at sumipsip ng mga pag-atake. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahang pagkakataon nang mabuo ang kanyang Demonic Sky Force Field. Mamatay. Isang malabo ng silver and purple na mga imahe na kumikinang sa isang kulay dugo na liwanag ay dumapo kay Wuji na may boom. Arg! Isang sigaw ang narinig, ngunit mabilis itong natapos. Ang katawan ni Wuji ay naging puddle ng dugo. Pati ang kanyang Yuan Soul ay nawasak. Wuji. Senior. Ang mga ekspresyon ng mga henyo at elite mula sa Nine Darkness Palace ay kapansin-pansing nagbago, at ang mga balahibo ng lahat ay tumindig habang ang lamig ay kumalat sa kanilang mga katawan. Ang mga mukha ng mga umatake kay Godfrey noon ay naging puti-putla. Nakakatakot. Napatay niya si Wuji sa isang suntok. Anong klaseng kapangyarihan ito? Namana ba talaga ni Godfrey ang kapangyarihan ng Evil God? Pagkatapos ng kaguluhan ay patay na katahimikan.
Nakuha pa ng eksenang ito ang atensyon ng mga pangunahing tauhan mula sa mga imperial at sky suspension pala sa loob ng God's Array Building. Nakakatakot na kapangyarihan. Kapareho ito ng kapangyarihan mula sa Evil Sky Tower. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Weston. Tumingin din sina Francis, Wu Heng, at kumpanya. Ang sunod nilang nakita ay isang patayan. Arg! Ang natitirang mga hari at kalahating hakbang na mga hari mula sa Nine Darkness Palace ay sumigaw habang ang malabo ng pilak at purple na mga imahe ay naging isang puddle ng dugo at tubig. Ang mga pag-atake ni Godfrey ay lubhang kakaiba. Dinurog nila pareho ang kaluluwa at pisikal na katawan. Parehong pinatay ang mga pisikal na katawan at Yuan souls. Paano ito posible? Isang katangian iyon na kabilang sa Mystic Light Sacred Power. Ang True Yuan at Bloodline ng Ninth Prince ay nagsimulang manginig. Parehong naging solemn na ang mga mukha ni Wu Heng at Weston. Sa sandaling ito, si Godfrey ay nakakatakot, at siya ay lumampas sa normal na mga limitasyon. Sa isang hininga lang, ang buong elite group mula sa Nine Darkness Palace ay pinaalis ni Godfrey. Pagkatapos ay dinilaan ni Godfrey ang kanyang mga labi at nagbigay ng masamang ngiti habang nakatingin sa ilan sa mga hari na sumalakay din sa kanya. Arg! Ang mga kaluluwa ng mga haring ito ay halos lumipad, at nagsimula silang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari kahit na sila ay nasugatan. Boom! Pang! Pang! Itinaas ni Godfrey ang kanyang kamay at pinatay ang mga hari at kalahating hakbang na hari na parang tinatapakan niya ang mga langgam. Tumigil ka! Ang babaeng nakasuot ng apricot mula sa Sky Suspension Palace, si Luo Zun, ang 8th Prince, ang kulubot na Elder, at ilang iba pang hari mula sa Imperial Group ay sinubukan siyang pigilan. Bam! 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 Ang malalakas na haring ito ay napaatras ng isang layer ng silver and purple na liwanag bago pa man sila makalapit. Ang espada ng Sagradong Emperador. Ang ika-13 prinsipe ay umungal habang inilabas niya ang isang kumikinang na gintong espada. Arg! Bago pa man siya makaatake, pinalipad siya ng isang masamang pilak at lilang figure. Nagkagulo sa labas ng God's Array Building. Weng! Kasabay nito, ang puting frame ng pinto sa God's Array Building ay nagsimulang magsara nang mawala ang enerhiya mula sa mga hari. Tumigil ka! Inabot ni Weston at pinatatag ang puting frame ng pinto habang nagpadala siya ng surge ng Emperor Intent patungo kay Godfrey. Huminto ang mga yapak ni Godfrey habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at sumulyap sa nag-iisang Emperor na naroroon, si Weston. Ang pagdagsa ng Emperor Intent ay hindi nakaapekto sa kanya. Sa halip, pinasiklab lang nito ang hangarin at kabangisan ni Godfrey. Ang pilak at lilang liwanag ay nagmula sa kanyang katawan, at ang kulay ube at dugo ng mga marka ng bulaklak sa kanyang balat ay naging mas maliwanag. Dahil sa nakakatakot na aura ng kapangyarihan, hindi makahinga ang lahat. Ang mga nasa ilalim ng Void God Realm ay hindi nagamit ang kanilang True Yuan, at maging ang kanilang Bloodline Power ay ganap na napigilan. Ang kapangyarihang ito. Naramdaman ni Weston ang True Yuan sa loob ng kanyang katawan na nanginginig, at hindi niya ito maiikot ayon sa gusto niya. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperador ay ang kaluluwa. Walang masyadong pagkakaiba sa mga tuntunin ng kapangyarihan mismo. Nangangahulugan ito na kahit ang isang taong kasing lakas ni Weston ay maaaring masugpo sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Francis, bakit hindi mo siya pinigilan? May naisip si Senior Marshal Brother Hugh sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, walang makakapigil kay Godfrey. Kahit si Weston ay hindi magawa. Kahit na kaya niya, ang isang todong laban ay magiging mapaminsala. Si Debbie ay nagbigay ng malamig na tingin kay Francis, na parang sinasabi na ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Sa kabutihang palad, si Godfrey ay hindi pa ganap na nasisiraan ng bait. Ang mga napatay niya ay ang mga umatake lamang sa kanya. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Swerte! Swerte! Halos mabulunan si Senior Marshal Brother Hugh, ang ika-9 na prinsipe, at ang kumpanya. Ang lakas panlaban ni Godfrey ay walang kapantay. Maaari niyang patayin ang mga Diyos at Buddha kung susubukan nilang pigilan siya.
Ilang sandali lang, nagkalat na sa takot ang mga hari sa harap ng God's Array Building. Nakaramdam ng pagkabagot si Godfrey. Dinilaan niya ang kanyang mga labi habang papalapit siya kay Weston ng hakbang-hakbang gamit ang kanyang nakakatakot na aura. Si Weston ay nagalit, at ang layunin sa kanyang mga mata ay pinaliit sa limitasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga malakristal na sinag ng liwanag na nagpapalabas ng isang ipinagbabawal na aura ay lumitaw sa hangin. Tumigil ka! Ang mga ekspresyon ni Senior Marshal Brother Hugh, Wu Heng, at ng iba't ibang eksperto sa Imperial ay nagbago ng malaki. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung magsisimula silang tunay na mag-away. Mula sa lakas na ipinakita ni Godfrey, hindi siya matatalo maliban kung lahat ay magkakasama. Higit pa rito, si Godfrey lang ito, isa lang siyang miyembro ng purple-haired demonic duo. Enough! Isang boses ang tumunog sa tensyonado na kapaligiran. Sinira ng boses na ito ang aura na pumipigil sa lahat, at agad na naramdaman ng lahat ang pagbaba ng pressure. Huminto ang mga yapak ni Godfrey, at nagsimula siyang magpumiglas habang ang uhaw sa dugo na lamig sa loob niya ay nagsimulang maglaho. Nagpakawala ng mahabang hininga si Senior Marshal Brother Hugh at ang kanyang kasama habang nakatingin sa batang may kulay ube na buhok na bahagyang nakakunot ang mga kilay. Alam ng lahat na pamilyar sa kanila na, sa dalawang miyembro ng purple-haired demonic duo, itong batang may purple na buhok ang nangunguna. Siya lang ang makakapigil kay Godfrey. 862. Ang mga salita ni Francis ay nagpakawala ng hininga sa lahat ng iba pang mga henyong naruroon habang ang nakakatakot na aura na pumipigil sa lahat ay mabilis na kumupas. Ang purple-haired demonic duo ay palaging nagtutulungan sa Divine Illusion Dimension. Mahirap humanap ng ibang tao na makakapigil kay Godfrey, na ang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay laban sa lahat maliban kay Francis. Nang marinig ang kanyang boses, ang aura sa paligid ni Godfrey ay nagsimulang maglaho, at ang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha ay lumakas. Sure! Si Godfrey ay naging malabong pilak at purple na figure na mabilis na pumasok sa God's Array Building. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makita kung paano siya gumalaw. Pang! 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 Ang ilan sa mga hari sa loob ng God's Array Building ay sobrang tensyonado. Kailangang malaman ng isa na may kakayahan si Godfrey na agad na pumatay ng isang peak-tier king, at kahit na ang Void God Realm Emperors ay maaaring hindi niya kapareha. Ang lakas paglaban ni Wu Ji ay sapat na para makipagpalitan ng isa o dalawang suntok sa isang emperador. Bukod kay Weston, lahat ng iba ay posibleng mapatay ni Godfrey. Sa isang iglap, nilapitan ni Godfrey ang kabataang may kulay lila na buhok sa God's Array Building. Kuya Francis. Nagbago ang ekspresyon ni Angelica. Nag-alala siya dahil nagbago ang personalidad at ugali ni Godfrey. Matapos manahin ang kapangyarihan ng Evil God, walang nakakaalam kung siya na ang Godfrey mula noon. Sure! Nang huminto ang pagkislap ng pilak at lilang, nagpakita si Godfrey sa tabi ni Francis. Magkabalikat ang dalawa at bumuo ng demonic duo. Hu! Napabuntong hininga ang ilan sa mga naruroon na hari. Sa kabutihang palad, hindi nawala ng kompletong kontrol si Godfrey. Pinagpawisan si Senior Marshal Brother Hugh. Gayunpaman, ang lahat ng mga tao ay tumingin kay Godfrey nang may pag-iingat. Ang ganap na kapangyarihan ni Godfrey ay natakot sa lahat ng naruroon, at ang kanyang malamig at walang emosyong pagpatay ay nagpalamig sa kanila. Ang emosyon ni Francis ay nanatiling pareho. Mahinahon. Ngayon pa lang, ang kabataang ito ay napapaligiran ng misteryo at walang nakakakita sa kanya. Gayunpaman, hinding-hindi ito makakalimutan ng mga nakapanood sa kanyang pag-aaway laban sa Blue Serpent King duo. Noong nakaraan, halos napatay ng kabataang ito ang ika-9 at ika-10 ranggo sa ranggo ng Imperial Genius ng mag-isa. Hindi man lang ng ahas na lumitaw ang Blue Serpent King duo pagkatapos noon. Godfrey, alam mo ba kung paano lutisin ang Forbidden Array? Biglang nagsalita si Francis. Naghintay siya kay Godfrey nitong mga nakaraang araw mula nang magkaroon ng ganitong posibilidad.
Sa ngayon, walang nakasolve sa Forbidden Array sa loob ng God's Array Building, at 10 araw na lang ang natitira bago ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa Seiya Palace at pinatay silang lahat. Kinailangan ni Francis na makipagtulungan sa lahat para harapin ang malaking kalaban na ito at malaman kung paano makakatakas. Ang mga salita ni Francis ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga hari. Hindi kaya alam ni Godfrey ang tungkol sa mga array. Pero sa ipinakita niyang kalupitan at uhaw sa dugo, parang hindi siya yung tipo. Tiyak na naparito ako sa kadahilanang iyon, sabi ni Godfrey habang sinusulyapan niya ang ilan sa mga maingat at natatakot na hari. Malamig ang titig niya, parang may mga langgam. Magpupumiglas ang kanyang mga mata at magpapakita lamang ng masalimuot na emosyon kapag dumapo ang kanyang tingin sa mukha ng katabi niyang binata na may kulay lila. Hindi maintindihan ni Godfrey kung bakit nananatiling malamig ang kabataang ito sa harap ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Senior Marshal Brother Godfrey, alam mo ba kung paano lutisin ito? Masayang tanong ni Angelica. 10 araw na lang ang natitira para sa kanila, at halatang gustong mabuhay ang lahat. Mayroon akong array blueprint. Maaari nating subukang ayusin ito, ngunit huwag mong isipin na kontrolin ito maliban kung magiging demigod ka, walang emosyong sabi ni Godfrey. Nang marinig iyon, ipinakita ni Senior Marshal Brother Hugh at ng kumpanya ang mga masasayang ekspresyon. Ang God's Forbidden Array ay nasa domain ng mga Diyos. Paano ito makokontrol ng mga mortal? Hindi katakataka na ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakadiin matapos malaman ang kanilang plano. Ang pag-aayos sa core ng God's Forbidden Array ay magbibigay sa atin ng mas maraming oras, sabi ng isang master ng Imperial Array. Pagkatapos ay ipinikit ni Godfrey ang kanyang mga mata at sinimulang ipadala ang blueprint kay Senior Marshal Brother Hugh gamit ang kanyang Divine Sense. Ang iba pang responsable sa paglutas ng array ay nakatanggap din ng blueprint. Napakalalim. Gaya ng inaasahan sa God's Forbidden Array. Si Senior Marshal Brother Hugh at ilang iba pang array masters ay hindi napigil ang mapabuntong hininga nang sila ay nabighani. Siyempre, ang pag-aayos ng array ay nangangailangan pa rin ng ilang oras, ngunit ngayon ay mayroon na silang blueprint. Mabagal na lumipas ang oras, at dahan-daang tinakpan ng anino ng kamatayan na dinala ng Black Destruction Serpent Dragon ang lahat sa loob ng Seiya Palace. Ang palasyo ng Seiya ay walang kibo, at ang ilan sa mga katutubo rito ay nakakaramdam na ng aura ng sakuna at nanginginig sa pagkabalisa. 1 araw. 2 araw. 3 araw. Bumababa na ang natitirang oras nila. Wu Dagendong. Boom. Bam. Ang malaking itim na kaliskis na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay humahampas sa God's Forbidden Array, at ang karamihan ng liwanag na nagmumula sa God's Forbidden Array ay kumupas na. Sa tuwing sasalungat dito ang Black Destruction Serpent Dragon, isang malaking butas ang lilito. Ang mga normal na tao o mga Yaobist ay makapasok na sa Seiya Palace. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi pa ito makapasok. Nandoon pa rin ang repairing function ng God's Forbidden Array, at mabilis na nabawi ang mga nasirang lugar. 5 araw na lang ang natitira bago kayong lahat ay magiging alikabok sa harap ng Destruction Dragon Race. Ang dagendong ng isang dragon ay umalangaw-ngaw sa buong Seiya Palace. Ang bahagi ng ulo ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakapasok sa Seiya Palace. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nilalang sa Seiya Palace ay nakaramdam ng mapangwasak at magulong aura. Sa loob ng God's Array Building, sinusubukan ni Senior Marshal Brother Hugh, Wu Heng, at kasamahan na maunawaan ang blueprint ng array. Shua! Whoosh! 2 figure ang dumaong malapit sa isang butas sa gilid ng Seiya Palace. Ang isa ay may kulay ube na buhok, at ang isa ay may kulay ube at dugo na buhok. Maraming flaws sa Forbidden Array na pwedeng gawing path of escape. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Pagkasabi nito, itinutok niya ang substandard na God Arm Guard sa lupa kung saan sila nakatayo. Weng-weng. Isang pilak na liwanag ang kumislap sa paligid ng Arm Guard na nagsimulang lumiit at naging isang itim na tuldok. Isang mahinang spatial disturbance lamang ang naramdaman bago ito mabilis na kumalma.
Tagumpay. Pinagsama ni Francis ang kanyang pandama sa substandard na sandata ng Diyos at nalaman na mayroong napakalinaw na itim na tuldok sa loob nito. Ginamit ni Francis ang Misty Spatial World para gumawa ng spatial point. Ang spatial mark na ito ay umiiral lamang sa loob ng Divine Illusion Dimension, ibig sabihin ay hindi natin ito magagamit kapag bumalik tayo sa Continent Zone dahil ang Divine Illusion Dimension ay isang roaming dimension na dumadaan lamang sa kontinente isang beses bawat daang taon, babala ni Godfrey. Ang pinakamaliit na maling kalkulasyon sa isang teleportasyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba ng bilyon-bilyong milya. Maaari silang mag-teleport sa ilang random na death trap, o mas malamang, mamatay sa magulong daloy ng espasyo. Naiintindihan ko. Kung mayroon tayong spatial marking sa Continent Zone, maaari tayong bumalik kahit na mula sa Divine Illusion Dimension dahil ang Continent Zone ay nasa isang stable na dimensyon. Napabuntong hininga si Francis. Kung ang Divine Illusion Dimension ay hindi gumagalaw bawat segundo, makakabalik sila kung kailan nila gusto pagkatapos nilang maging malakas. Para sa susunod na araw o higit pa, lumitaw sina Francis at Godfrey sa paligid ng mga gilid ng Seiya Palace at lumikha ng kabuoang 19 na spatial marking na magagamit nila upang makatakas. Bagaman ang aking lakas ay hindi masyadong malakas, dapat ay sapat na upang lakbayin ang distansyang ito kahit man lang. Si Francis ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Maaaring hindi ka sapat, ngunit mayroon ka sa akin. Isang masama at kumpiyansang ngiti ang nabuo sa mukha ni Godfrey. Ang kanyang lakas ay masasabing pinakamagaling sa mga tagalabas na nakapasok sa Seiya Palace, at mayroon din siyang mga kakayahan sa space type. Mabuti naman. Tumigil sandali si Francis nang maramdaman niya ang pagbabago sa personalidad ni Godfrey. Bagamat hindi pa umabot si Godfrey sa yugto kung saan papatayin niya ang sarili niyang pamilya, medyo nagbago na talaga siya. Halimbawa, mas malupit siya at mas uhaw sa dugo. Mabilis na lumipas ang oras. 3 araw na lang ang natitira. Ang ilan sa mga hari mula sa iba't ibang puwersa ay nagiging hindi mapakali. Papalapit ng papalapit ang anino ng kamatayan. Naririnig nila ang paminsan-minsang dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa huling 3 araw. Woo-boom! Boom! Boom! Ang God's Forbidden Array ay sobrang malabo, na para bang maaari itong mabasag anumang oras. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring sumingil anumang oras ngayon. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Hugh. Malapit na kaming matapos. Nakumpirma na namin ang 2 pinakamalaking depekto at gumagawa kami ng array para maihatid ang aming kapangyarihan. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Wu Heng. Gaano man kataas ang paninindigan ng isa, nakakaramdam sila ng pressure at panic sa harap ng banta ng nakaambang kamatayan. Ang mga hari sa labas ng God's Array Building ay pumasok lahat at tumulong. Makalipas ang kalahating araw, ang karamihan ng 5 kulay na whirlpool array ay ginawa. Depende ang lahat sa swerte ngayon. Napabuntong hininga si Francis habang hinawakan ang substandard na God Arm Guard. Sa sandaling ito, ang God's Forbidden Array ang pinakamahina. Basag. Ang ulo ng Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok na sa Seiya Palace. Woo! Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang dagandong ng isang dragon ay yumanig sa langit at lupa habang umaalingaw-ngaw ito sa buong Seiya Palace. Woo-boom! Isang nag-aalab na destructive aura ang tumawid at naging kulay itim ang mga kalapit na gusali. Tapos na. Ito na ba ang wakas? Ang mga elite sa loob ng God's Array Building ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at takot. May chance pa. Naging matalim ang mga mata ni Francis nang hawakan niya ang substandard na God Arm Guard. Ibinuhos ng lahat ng mga elite at eksperto ang kanilang true yuan sa 5 kulay na whirlpool array. Pumunta ka. Ginabayan ni Wu Heng at Senior Marshal Brother Hugh ang 2 5 kulay na sinag ng liwanag mula sa whirlpool array. Whoosh! Whoosh! Ang 2 5 kulay na sinag ng liwanag ay nagsanib sa 2 pinakamalaking depekto ng God's Forbidden Array Core sa pagtatangkang ayusin ito. Buhay o kamatayan ang nakasalalay dito, at lahat ay nagpipigil ng hininga habang ang kanilang mga puso ay humihigpit.
863. Sa labas ng Seiya Palace, ang maulap na liwanag sa paligid ng God's Forbidden Array ay naging lubhang malabo at tila maaaring masira anumang oras. Boom! Ang ulo at bahagi ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, na humigit kumulang 4 o 500 yarda ang haba, ay nagawang sumiksik sa Seiya Palace. Woo! Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw-ngaw sa buong Seiya Palace habang ang isang mapangwasak na aura ng dragon ay tumama, na naging sanhi ng mga kaluluwa at mga linya ng dugo ng hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng palasyo na manginig sa takot. Para bang ang buong palasyo ng sinaunang Diyos ay papasok na sa katapusan ng mundo. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, nagsimulang kumislap ang isang kulay ube at dugo na liwanag sa ibabaw ng God's Forbidden Array at bumaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit wala ni isang marka ang naiwan. Sa harap ng God's Array Building, ang mga elite at henyo mula sa Lord Dynasty ay nahulog sa kawalan ng pag-asa habang tinakpan sila ng anino ng kamatayan. Kapag nakapasok na ang Black Destruction Serpent Dragon sa Seiya Palace, halos walang makakaligtas. Ang pakiramdam mula sa marka ng pagkasira ay ang pinakamalakas na naranasan. Sa loob ng God's Array Building, ibinuhos ng mga hari ang kanilang True Yuan sa 5 kulay na Whirlpool Array. Mukhang medyo epektibo. Gumawa sina Wu Heng at Senior Marshal Brother Hugh ng ilang komplikadong hand technique na nagpatawag ng 2 sinag ng 5 kulay na liwanag mula sa loob ng Whirlpool Array, na pagkatapos ay pinagsama sa 2 pinakamalaking depekto ng array core. Tumayo si Francis sa gilid at nanood lang. Sa mga tuntunin ng True Yuan, siya ang pinakamahina at hindi gaanong magagawa. Sa kabilang banda, tumulong si Godfrey. Isang whirlpool na kulay lila at may dugo ang nabuo sa kanyang palad, na pagkatapos ay sumanib sa hanay ng whirlpool na parang umaagos na batis. Boom! Ang hanay ng whirlpool ay tila nagpailaw sa lahat ng nasa malapit at nagsimulang umugong. Ang iba pang mga hari ay nagsiwalat ng nabigla na mga ekspresyon. Masasabing si Godfrey lamang ang kapareho ni Weston, Angelica, at ang iba pang Void God Realms na pinagsama. Kahit na hindi lahat ng hari ay nakikilahok, mayroong hindi bababa sa 20 dito, at si Weston ay isang emperador. Ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang napakaganda kahit na hindi ito ganap na magagamit ni Godfrey. Iyan ay gumagamit lamang ng dulo ng malaking bato ng yelo. Kumislap ang mga mata ni Francis. Makalipas ang ilang paghinga, ang pag-usad ng kapangyarihan sa loob ng God's Array Building ay tila nagpasimulang bumawi ang core ng array. Nakita ng God Spiritual Eye ni Francis na ang God's Array ay tila dumaloy ng mas maayos. Bukod kina Francis, Wu Heng, Senior Marshal Brother Hugh, at isang maliit na bilang ng mga tao, ang iba ay hindi gaanong naramdaman. Ano? Ang maliit na bahagi ng Black Serpent Dragon na pumasok sa Seiya Palace ay biglang nagyelo. Pakiramdam nito ay lumalakas ang rate ng pagbawi ng God's Forbidden Array. 10 paghinga mamaya. Weng! Nagsimulang maging mas maliwanag ang madilim na maulap na liwanag mula sa God's Forbidden Array. Mga langgam, ito ay magpapaantala lamang sa iyong kamatayan. Ang galit na dagandong ng Black Serpent Dragon ay tumunog habang ang napakalaking katawan nito ay nagsimulang magpumigla sa butas. Sa tagal ng paggawa ng tsaa, ang malaking katawan ng Black Serpent Dragon ay nagsimulang umikot at pumigas sa ilalim ng God's Forbidden Array. Ang Seiya Palace ay isang palasyo ng Diyos, at ang God's Forbidden Array ay ginamit upang makitungo sa iba pang mga eksperto sa antas ng Diyos. Sa tuktok nito, kahit na ang mga nasa Heavenly Divine Realm ay mahihirapang makalusot. Whoosh! Whoosh! Libo-libo at dose-dosenang libo-libong mga ilaw na kulay lila at dugo ang nabuo sa ibabaw ng God's Forbidden Array at binaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang counter-attack at pagpisil ng Forbidden Array ay nagpaungol sa Black Destruction Serpent Dragon sa galit. Nang magsimulang bumawi at gumanti ang God's Forbidden Array, tumaas ang pressure na kinakaharap nito, at halos maipit ang katawan nito sa butas na ginawa nito. Wu Dagendong. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng ayaw na pag-ungol habang ito ay umatras pabalik sa labas ng Seiya Palace, at ang butas ay mabilis na nakabawi.
Kung mas maraming pinsala ang natanggap ng isang partikular na bahagi ng God's Forbidden Array, mas maraming kapangyarihan ang ididirekta sa locus yung iyon. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban sa God's Forbidden Array ng mag-isa ay parang isang tao na lumalaban sa langit at lupa. Hindi ka panipaniwala na ang Black Destruction Serpent Dragon ay umabot sa antas na nagawa nito. Sa loob ng God's Array Building, nagtagumpay tayo. Ang mga hari na tumulong sa lahat ay nagpakawala ng mahabang hininga at nadama na sila ay nakaligtas sa isang brush na may kamatayan. Salamat, lahat. Pinunasan ni Senior Marshal Brother Hugh ang kanyang pawis at ngumiti. Ang dalawang pinakamalaking depekto sa gitnang hanay ay inaayos. Kahit na ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol ay hindi tumaas, ang bilis ng pagbawi at pagiging sensitibo nito ay mayroon. Ang pagtatanggol sa God's Forbidden Array ay nakasalalay sa kapangyarihan ng core nito. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon na lumipas, nagsimulang humina ang kapangyarihan ng core nito, kaya hindi na kasing lakas ng dati ang mga depensa nito. Gayunpaman, habang ang mga flaws sa array ay naayos, ang daloy ng array ay naging mas malinaw at nadagdagan ang rate ng pagkumpuni. Sa sandaling ito, nawala ang aura ng mapangwasak na dragon. Mayroon pang isang buwan o dalawa bago bumalik ang Divine Illusion Dimension sa Continent Zone. Haha, we just need to last a month or two and we'll be able to survive. Tuwang-tuwa ang mga eksperto sa labas ng God's Array Building. Nagpakita rin ng mga ngiti sina Francis at Godfrey. Pagkatapos ng lahat, nagawa nilang mag-stall ng mas maraming oras. Pagkatapos ay sinimulan ng Kings na ayusin ang depekto sa gitnang hanay sa abot ng kanilang makakaya. Pagkaraan ng 3 araw, ang grupo ng mga hari ay lumabas sa God's Array Building, pagod na pagod. Ang kumikislap na puting frame ng pinto sa ibabaw ng God's Array Building ay nawala din. Ang pinakamalaking depekto sa gitnang hanay ay naayos na. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi dapat makapasok sa loob ng susunod na 2 buwan. Tumango si Wu Heng. Kailangan lang ng lahat na manatili sa Seiya Palace sa susunod na buwan o 2 bago sila makabalik sa Continent Zone. Hehe, may natitira pang 1 buwan o 2. Bakit hindi natin tingnan ang iba pang kayamanan sa loob ng Seiya Palace? Hahaha, mapapanood lang ang Black Loach na iyon habang sinasalba natin ang lahat sa loob ng Seiya Palace. Napuno ng saya ang mga elite sa labas ng God's Array Building. Mayroon pa tayong 2 buwang oras sa loob ng Seiya Palace. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey. Ang ibang mga grupo ay hindi na lang uupo doon at maghihintay na magsara ang Divine Illusion Dimension sa loob ng 2 buwang sunod-sunod. Kailangang malaman ng isa na maaaring hindi pa nila natuklasan ang 100 ng Seiya Palace. Paano nila mapalampas ang magandang pagkakataon? Mabilis. Mabilis na umalis ang ilan sa mga grupo sa God's Array Building. Seng! Shua! Shua! Lumitaw ang mga kislap ng liwanag sa harap ng God's Array Building habang kumilos ang lahat ng grupo. Francis, magkikita tayo mamaya. Binati ni Wu Heng si Francis bago umalis mag-isa. Sina Francis at Godfrey ay nagpaplano din na kumilos. Kuya Francis, sandali, biglang nagpadala si Angelica kay Francis ng pribadong mensahe, na nagpatigil sa kanyang mga yapak. Si Debbie at ang iba pa mula sa Sky Sword Pavilion ay hindi rin umalis. Nakikinig si Debbie sa mga utos ng Little Sword Saint bago umalis sa Seiya Palace, sundan si Francis. Ayon sa pangako, may utang na loob kay Francis ang Little Sword Saint kung titiyakin niyang lahat ng tao mula sa Sky Sword Pavilion ay makakaalis ng ligtas sa Seiya Palace. Angelica, anong iniisip mo? Tanong ni Francis. Dahil ligtas ang lahat para sa susunod na buwan o 2, susubukan ng lahat ng grupo na mag-scout ng higit pa sa Seiya Palace at mangalap ng mga mapagkukunan. Brother Francis, ang Duanmo family ay nakahanap ng isang maalamat na kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm sa ating scouting kanina, sabi ni Angelica sa mababang tono habang naglalakad siya papunta sa 2. Isang bagay na maaaring magpapataas ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Tumalo ng puso ni Francis. Nagkaroon ng walang katulad na kayamanan sa Seiya Palace.
Ang Mystic Light Realm ay isang napakahigpit na hadlang upang makatawid sa Fan Universe. Ang dating sikat na Purple Knight Sacred Lord ay isa lamang Mystic Light Realm Sacred Lord. Bagamat si Demigod Kunyon ay may titulong Demigod, siya ay technical din na itinuturing na nasa loob ng Mystic Light Realm. Ang Mystic Light Realm ay ang pinakamalapit sa Heavenly Divine Realm. Maging ang puso ni Francis ay tumibok. Hindi niya nagawang labanan ang tukso ng gayong walang katulad na kayamanan. Ngayong muling nagising ang Emperor Intent ni Francis at mayroon na siyang sapat na mapagkukunan, makakabawi siya sa antas ng kanyang nakaraang buhay sa loob ng kalahating taon. Siya ay may potensyal na linangin hanggang sa pinakamataas na Void God Realm at maging isang tunay na emperador sa loob ng 2 o 3 taon. Pagkatapos nito, haharap din siya sa gate sa Mystic Light Realm tulad ng iba. Hindi ito ganoon kalayo para sa kanya. Higit pa rito, ang kanyang Panginoon, si Duan Muqing, ay nabigong makalusot sa Mystic Light Realm, kaya tiyak na kailangan din niya ng walang katulad na kayamanan. Tara na. Nagpa siya si Francis nang hindi man lang ito iniisip. Ang isang kayamanan na makakatulong sa isang makakapasok sa Mystic Light Realm ay napakabihirang maging sa labas ng Divine Illusion Dimension. Kailangang kunin ni Francis ang pagkakataong ito, kahit na ito ay napakahirap. Makalipas ang 4 na oras, dinala sila ng pamilya Duanmo sa isang hardin malapit sa gilid ng Seiya Palace. Naaamoy ni Francis ang nakakaakit na aroma nang dumating sila. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang dugo at naging mahinahon, na para bang siya ay isang lumulutang na santo. Hindi ka panipaniwala, ang amoy lang ay nakakaakit. Ilang kakaibang halaman ang mayroon sa hardin na ito. Ang mga elite at henyo mula sa Sky Sword Pavilion ay natulala at natulala. May pader sa paligid ng hardin, at nakikita lang ng lahat ang isang bahagi ng tanawin sa loob. Tumalo ng puso ni Francis nang siyasatin niya ito gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Anumang bulaklak sa loob ng hardin ay maihahambing sa halaga ng Green Water Sky Lotus. Ang isang maliit na bilang ng mga ito ay sapat na upang mapakilos ang mga puso ng kahit na mga emperador at sacred lords. Ang mas hindi ka panipaniwala ay mayroong maraming iba't ibang mga bulaklak sa hardin. Mahigit 100 uri ang namumulaklak. Malaki rin ang bilang na hindi pa namumulaklak. Lahat, mag-ingat. Ang hardin ay lubhang mapanganib, babala ng nakaberdeng elder sa mababang tono, at ang lahat ng mga tao mula sa pamilya Duanmo ay sobrang tensyonado at maingat. Weng weng weng. Kapag ang isa ay tumingin ng mabuti, makikita nila na may mga kumikislap na 5 kulay na mga bubuyog na nakalat sa buong hardin. Ang mga bubuyog na ito ay hindi masyadong malaki. Halos kasing laki sila ng hinlalaki. Ang mas malaki ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Gayunpaman, alinman sa mga multicolored na bubuyog na ito ay nagradiated ng aura na maihahambing sa Great Origin Core Realm. Ang ilan sa mga elite na bubuyog ay nagradiated ng aura na maihahambing sa isang half-step king, at bawat lugar ay may biking na ang aura ay maihahambing sa isang peak tier king. 5 Poison Distinct Beasts, isang sinaunang uri ng insekto na ang bloodline ay malapit sa 10,000 ancient races. Ang ilan sa mga nakatatandang elite mula sa Sky Sword Pavilion ay hindi napigil ang huminga ng malamig. Sa hitsura nito, malamang na mayroong 1,000,000 5 Poison Distinct Beasts. Ang mas nakakatakot ay ang isang napakaitim na malapalasyong bahay pukyutan sa isang malaking puno sa kailaliman ng hardin. 864. Weng weng weng. Libu-libong 5 katanji tanging pukyutan sa kalaliman ng hardin ang bumuo ng mga batis ng mga bubuyog habang sila ay lumusob sa parang palasyong pukyutan. May paminsan-minsang biking sa paligid ng beehive, habang ang normal na 5 Poison Distinct Beasts ay dumungaw sa kalangitan at pinalibutan ang itim na beehive. Nang makita ito, ang isang tao ay likas na napasigaw sa tandang. Ang bawat 5 Poison Distinct Bee ay magiging nakamamatay sa labas ng mundo. Ang pinakamahina sa kanila ay maihahambing sa Great Origin Core Realm. Ayon sa mga talaan, ang 5 Poison Distinct Beasts ay mga makamandag na bubuyog na maaaring magpakawala ng isang nakamamatay na nakalalasong pag-atake na maaaring pumatay ng mga bagay na mas malakas kaysa sa kanilang sarili.
Ang pag-ataking ito ay papatay din sa kanila, ngunit ito ay gumagawa ng iba pang mga nilalang na mas maingat sa kanila. Ang berdeng nakasuot na elder mula sa pamilya Duanmo ay sinabi sa isang seryosong tono habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kakayahang pumatay ng mga bagay na mas malakas kaysa sa kanilang sarili at mamatay sa tabi ng kaaway. Hindi napigilan ni Debbie at ng kumpanya mula sa Sky Sword Pavilion na huminga ng malamig. Nangangahulugan ito na ang Great Origin Core Realm Beast ay nagawang pumatay ng mga half-step na kings at kahit na nagbabanta sa buong kings. Siyempre, ang halaga nito ay kamatayan, ngunit ang isang nakatutuwang taktika tulad ng mutual destruction ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Sa sandaling ito, nanginginig ang anit ng lahat habang sinusulyapan ang mga makamandag na bubuyog na kailangang bilangin ng libo-libo. Kapag umatake ang 5 poison distinct beasts, mamamatay sila. Ang mga normal na bubuyog ay maaaring pumatay ng mga half-step na kings habang ang mga elite na bubuyog ay kayang pumatay ng mga hari. Para naman sa Vikings, magagawa nilang banta ang mga emperor. Nanginig ang puso ni Francis sa kanyang pagsusuri. Maging si Godfrey, na ngayon ay napakalakas na, ay inalis ang kanyang pagmamaliit. Kung mayroon lamang 205 katanji tanging pukyutan, mababawasan sila ng duo, ngunit ang bilang ng mga makamandag na bubuyog sa loob ng hardin ay napakataas. Gayunpaman, ang mas hindi maarak ay ang malapalasyong bahay pukyutan sa malaking puno. Napagtanto ng lahat na ang mga elite na bubuyog at maging ang mga Vikings ay labis na nag-iingat at maingat kapag pumapasok sa malapalasyong bahay pukyutan na para bang yumuyuko sila sa isang emperador. Nanginginig ang singsing sa ilong ni Godfrey nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura sa loob ng bahay pukyutan. Vikings. B-Emperors. B-Empress. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang isang bagay na nakakatakot sa loob ng pugad. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang Viking sa loob ng pugad. Kung idinagdag ang halaga sa labas, ang bilang ay lumampas sa 100. Ang lakas ng Vikings na ito ay malapit sa isang peak tier king, at naroon pa rin ang B-Emperors at B-Empress. Ang mga B-Emperors ay maihahambing sa Void God Realm Emperors, at halos 5 sa kanila ang nasa loob ng pugad. Gayunpaman, ang pinakamalakas ay ang B-Empress. Ang B-Empress ay kasing laki ng isang silid, at sapat na ang aura nito upang sugpuin ang langit at lupa. Kahit na may dumating na emperador, atras sila. Siyempre, nakita rin ni Francis kung ano ang kanilang target. Mayroong maraming kulay na parang tubig na pulot sa pugad malapit sa B-Empress. Ang B-Empress lang ang makakagawa ng 100 Origin Sacred Honey, at makakagawa lang ito ng ilan bawat siglo. Nangangailangan ito ng mataas na kalidad na nectar at nangangailangan ng hindi bababa sa 100 iba't ibang uri ng peak grade na bulaklak. Paliwanag ni Angelica sa mababang tono. Ang 100 Origin Sacred Honey ang pangunahing layunin ng Francis at ng kumpanya, ngunit pagkatapos nilang makita ang malalakas na puwersa dito, karamihan sa kanila ay gustong umalis. Nang ihayag ni Francis ang bilang ng mga Vikings at B-Emperors sa loob ng pugad, lahat ay huminga ng malamig. Mayroong mahigit 100 Vikings at 5 B-Emperors. Higit pa riyan, mayroong libu-libong elite at normal na mga bubuyog. Hindi napigilan ng lahat na mapahikbi. Ang pukyutan na iyon ay isang kaharian ng makamandag na mga bubuyog. Ang kanilang mga puwersa ay maihahambing sa isang 3 star na kapangyarihan. Nakakatakot. Baka hindi natin masakop ang makamandag na kaharian ng pukyutan na ito kahit pagsamahin natin ang lahat ng grupo sa Seiya Palace. Umiling si Debbie. Hindi niya gustong ipagsapalaran ito ng Sky Sword Pavilion. Bagaman ang 100 Origin Sacred Honey ay may kakayahan na pataasin ang estado ng pag-iral ng isang tao at mga pagkakataong makalusot sa Mystic Light Realm ng 30 hanggang 40%, tayo ay magdaranas ng matinding pagkalugi kahit na makuha natin ang ilang Sacred Honey. Umiling ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Bago ito, natagpuan lamang nila ang isang kaharian ng makamandag na mga bubuyog at hindi alam ang buong katotohanan. Isinasantibi ang lakas ng B-Empress, bawat isa sa 5 B-Emperors ay maihahambing sa isang Void God Realm Emperor, at may kakayahan silang patayin ng mga mas malakas kaysa sa kanilang sarili bukod pa doon.
Ang lakas ng B-Empress ay maaaring umabot sa antas ng isang sagradong Panginoon, nagkatinginan sina Francis at Godfrey at nagtapos. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng B-Empress ay nalampasan ng B-Emperors, at siya ang pinakamataas na pinuno ng makamandag na kaharian ng Pukyutan. Sa makatuwid, hindi pagmamalabos na irate ito bilang may kapangyarihang labanan ng isang sagradong Panginoon. Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang mga mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay natakot at muntik nang tumakbo palayo sa lugar. Sa sandaling ito, ang mga puwersa mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay nawala ng gana na lumaban. Seryoso ang ekspresyon ni Godfrey habang tinitingnan ang itim na pukyutan ng may pag-iingat. Bagamat hindi siya naglagay ng mga normal na emperor sa kanyang mga mata, mayroong isang sacred lord level na pag-iral sa beehive na iyon. Higit pa rito, lahat ng 5 poison distinct bees ay may parehong mapanirang pamamaraan. Maaari naming gamitin ang aming katalinuhan, isang walang emosyong boses ang lumabas mula sa grupo ng mga tao na puno ng takot. Yan. May method ba? Lahat ay tumingin sa purple-haired origin Corel na kabataan na may pagtataka. Nanginig ang puso ni Godfrey. Kahit na siya ay hindi naglakas loob na gumawa ng kahit ano nang walang ingat sa kanyang kasalukuyang lakas, ngunit ang tono ni Francis ay nagpaparinig na parang hindi ito masyadong nakakagulo. Bagaman malakas ang B-Empress, isa ito sa napakalaking beehive. Lahat ng essence na nakuha ng 5 poison distinct bees ay ibinigay dito. Ito ang sentro at core ng kaharian. Ngumiti si Francis. Ang tanging bagay na nakapag-ingat sa kanya ay ang Sacred Lord level B-Empress, ngunit kung ito ay paghihigpitan, kung gayon ang lahat ay magiging iba. Sinasabi mo ba na ang B-Empress ay hindi makagalaw at atakihin tayo ng kusa? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Angelica. Tama na. Pinuri ni Francis, ang B-Empress ay hindi makagalaw. Kapag ito ay lumipad palabas, ang buong makamandag na kaharian ng Pukyutan ay guguho. Ibig sabihin, hanggat hindi tayo sumobra, wala itong gagawin. Naunawaan ni Godfrey kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang hangarin sa pakikipaglaban ay sumikat sa kanyang mga mata. Matapos suriin ang kahinaan ng B-Empress, si Angelica at ang kumpanya ay mas kumpiyansa kaysa dati. Nagsimula silang talakayin kung paano papasok sa bahay Pukyutan at makuha ang 100 Origin Sacred Honey. Ito ay isa pa ring lubhang mapanganib at mapanganib na gawain. Hindi lahat ay maaaring sumali. Isang grupo ng 4 ang nabuo para makuha ang 100 Origin Sacred Honey. Ang 4 na ito ay sina Francis, Godfrey, Angelica, at Debbie. Naghanda si Francis bago pumasok. Una siyang nag-iwan ng spatial mark sa labas ng hardin kasama ang Misty Spatial World. Pumunta ka. Pagkatapos ay itinaas ni Francis ang kanyang kamay, at isang itim na figure ang kumislap. Whoosh! Lahat ay nanunood habang ang isang pangit na babaeng Scorpion Man ay pumasok sa hardin patungo sa malaking bahay Pukyutan. Sa mga tuntunin ng bilis, ang babaeng Scorpion Man na ito ay maihahambing sa mga normal na hari. Higit pa rito, ang babaeng Scorpion Man na ito ay natatakpan ng isang layer ng itim na metalikong baluti. Bukod sa kanyang kaluluwa, ang iba pang aspeto ng babaeng Scorpion Man na ito na inalipin ni Francis ay lahat ay napakalapit sa isang Void God Realm King. Weng weng weng. Nakuha ng babaeng Scorpion Man ang atensyon ng ilang bubuyog pagkapasok sa hardin, at lalo itong naakit habang patungo siya sa pugad. Sa isang iglap, daan-daan at libu-libong makamandag na bubuyog ang bumalot sa babaeng Scorpion Man. Galit na kumaway ang babaeng Scorpion Man, at nahulog sa lupa ang isang layer ng mga bubuyog sa paligid niya. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapakamatay na pag-atake ng mga bubuyog, ang kanyang matigas na baluti ay natagos pa rin. Bam! 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 Ang mga stingers ng ilang piling 5 poison distinct bees ay madaling tumago sa kanyang katawan. Arg! Ang babaeng Scorpion Man ay sumigaw ng lumitaw ang maraming kulay na nakalalasong usok sa kanyang katawan. Sa ilang paghinga lang, naging puddle na siya ng kulay itim na dugo at tubig. Napakalakas ng depensa ng babaeng Scorpion Man na iyon, kaya maaari siyang tumagal ng parehong oras bilang isang normal na hari.
Matalim ang mga mata ni Francis habang nagsusuri. Nang marinig iyon, nanlamig ang puso ng lahat. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang mga normal na hari ay hindi na kayang tumagal ng mas matagal kaysa sa ilang paghinga laban sa mga bubuyog? Higit pa rito, ito ay mga panlabas na gilid lamang ng hardin. Isinasantabi ang mga bee emperors, wala kahit isang bee king ang lumitaw. Siyempre, ang babaeng scorpion man na ipinadala ni Francis ay isang guinea pig lamang upang subukan ang kakayahan ng 5 poison distinct bees, ngunit ang resulta ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan nila. Tara na! Tumango-tango si Francis habang nakatingin sa Godfrey, Angelica, Debbie, at kasama. Ang mga elite ng Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay may kakaiba at nakakatuwang pakiramdam. Ang batang ito na may purple haired ay ang pinakabata at may pinakamababang cultivation, at gayunpaman ay tila siya ang pinuno ng quartet na ito, kung saan kasama ang nakakatakot na Godfrey na kakatay lang ng isang grupo ng mga tao kamakailan lamang. Seng! Whoosh! 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 Ang quartet ay tumungo sa hardin. Ang taong nasa harapan ay si Francis. Weng weng weng. Ang mga kalapit na bubuyog ay sumisingil lahat. Boom! Ang mga makamandag na bubuyog na ito ay nadurog sa pult ng malabong gininto ang kidlat na hadlang bago pa man sila makalapit kay Francis. Matapos makapasok sa 5th level ng Sacred Lightning Body, nagawa ni Francis na labanan at sugpuin pa ang mga hari gamit ang kanyang pisikal na lakas mag-isa. Hindi siya mapipigilan ng normal kings kung lalapit siya. Ito ay simula pa lamang ng mga yugto ng 5H na antas ng Sacred Lightning Body. Kapag naabot na niya ang mga huling yugto ng 5th level, magagawa niyang labanan ang lahat ng emperors at walang takot sa sinuman sa ilalim ng Mystic Light Realm. Bukod sa pinakamahalagang 100 Origin Sacred Honey, ang Beehive ay mayroon ding 100 Origin Fruit Juice, na may kakayahang palakihin ang aking estado ng pag-iral at tulungan ang aking Golden Kun Sacred Lightning Body. Ang kaliwang mata ni Francis ay tumitig sa itim na beehive sa napakalaking puno. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan munang dumaan ng 4 na tao ang 12,000 bubuyog. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay hindi maiwasang mapawisan nang makita nila ang daan-daan at libu-libong 5 poison distinct bees na umaakyat patungo sa quartet. Ang hakbang na ito ay ang madaling bahagi. Agad na inikot ni Francis ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique habang ang kanyang kaliwang mata ay nagiging purple abyss. Isang nakamamanghang tanawin ang lumitaw. Ang mga katawan ng matingkad at makulay na 5 poison distinct bees ay nanlamig sa sandaling sila ay malapit na. Weng weng weng. Ang daan-daang bubuyog na lumapit ay parang isang grupo ng mga gwardya na pinalibutan si Francis at ang kanyang mga kasama ng may paggalang at pagkamangha. Para bang pinuprotektahan nila ang quartet. 865. Ang eksenang ito ay halos napasigaw ang mga nanunood na elite mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion. Weng weng weng. Ang unang grupo ng 100 makamandag na bubuyog ay masunaring umikot kay Francis at sumama sa sandaling makalapit sila. Kabilang sa kanila ang ilang mga piling bubuyog na maihahambing sa kalahating hakbang na hari. Kung ginamit nila ang kanilang mga pag-atake ng pagpapakamatay, maaari pa nilang ibagsak ang Void God Realm Kings kasama nila. Ang ikalawang grupo ng 200 bubuyog ay nag-aalangan habang sinulyapan ang mga kilos ng unang grupo. Sure! Sa isang iglap, 200 mental energy intense ang nascan sa ikalawang grupo ng mga makamandag na bubuyog. Weng! Weng! Ang katawan ng mga makamandag na bubuyog na ito ay nagyelo, at hindi nagtagal ay pumasok sila sa protection na convoy ng may paggalang at takot. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong mahigit 305 katanji tanging pukyutan sa paligid ni Francis at ng kumpanya. Bahagyang bumagal ang mga yapit ni Francis habang pinapaikot niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique at sinimulang alipinin ang naalarma ng mga bubuyog. Gagamitin lamang ni Francis ang Dark Heart Seal para alipinin ang mga piling bubuyog, pagkatapos ay gagamitin niya ang mga piling makamandag na bubuyog upang hindi direktang kontrolin ang mga normal na bubuyog. Humigit kumulang kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, ilang libong 5 poison distinct bees ang pumaligid kay Francis at ng kumpanya.
Mayroong humigit kumulang 60 inaalipin na piling mga makamandag na bubuyog. Ang dami ng makamandag na bubuyog ay parang ipoypo habang tinakpan nila si Francis at ang kanyang mga kasama. Hindi lang sila natakpan, pati mga aura nila ay nakatago. Tungkol doon. Tumango si Francis at nanguna habang pinalibutan sila ng ilang libong 5 poison distinct beasts at itinago ang kanilang mga aura. Pagkatapos noon, hindi gaanong lumalapit ang mga bubuyog. Ang mga normal na bubuyog ay matatakot sa mga piling makamandag na bubuyog na kinokontrol ni Francis, at kung dumating ang mga elite na makamandag na bubuyog, aalipinin din sila ni Francis. Ang mga elite venomous beasts na ito ay maihahambing sa half-step kings na maaaring magtanggal ng Void God Realm Kings kung gagamitin nila ang kanilang mga atake sa pagpapakamatay. Si Francis ay puno ng mga ngiti. Anumang piling makamandag na pukyuta na kaoy na hinala at dumating ay aalipinin ni Francis. Sa kaharian ng makamandag na pukyutan, ang mga normal na bubuyog ay parang mga sundalo na nag-uutos lamang. Ang mga elite na bubuyog lamang ang may kaunting kamalayan. Inalipin ni Francis ang mga piling makamandag na bubuyog upang kontrolin ang mas mababang mga bubuyog. Nagulat si Godfrey at ang iba pa. Hindi nila akalain na si Francis ay nakaisip ng ganoong paraan para makapasok sa makamandag na kaharian ng pukyutan. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang bilang ng mga piling bubuyog na patungo sa malapalasyong pukyutan. Sa parehong sandali, isang Viking ang sumisingil, na parang nagtatanong kung bakit nagwelga ang mga makamandag na bubuyog. Mabuti. Kinuha ni Francis ang kanyang eye intent at pinakawalan ang isang ipinagbabawal na eye bloodline technique. Isang alon ng malamig na aura ang agad na tumago sa kaluluwa ng Viking. Ang 5 poison distinct beasts ay napakaliit at mahina, parehong pisikal at mental. Ang nakakatakot na bahagi tungkol sa species na ito ay na sila ay nanirahan sa mga higanteng grupo at nagkaroon ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Hindi sila pinalad na nakilala si Francis. Sure. Ang Viking ay nagpumigla sandali bago inalipin ni Francis. Ang proseso ay mas maayos kaysa sa inaasahan nila. Ito ang pakinabang na dinala ng muling nagising na Emperor Intent. Bagamat mababa ang cultivation ni Francis, ang kanyang katawan ay malakas at ang kanyang soul ay bloodline secret techniques ay maihahambing sa isang emperor. Nagulat si Debbie habang nakatingin ng malalim kay Francis. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay puno ng pag-iingat. Kapag ang isang Viking ay nagpakawala ng kanilang pagpapakamatay na pag-atake, maaari silang magbanta at mapatay pa ang mga Void God Realm Emperors, at kontrolado na ni Francis ang isa. Pagkatapos makontrol ang isang Viking, ang proseso ay mas maayos. Hindi nagtagal ay dumating si Francis at ang kasama sa ibaba ng higanteng itim na pukyutan. Sa isang Viking at maraming piling makamandag na bubuyog sa paligid nila, ang mga kalapit na makamandag na bubuyog ay naglibot lahat at hindi nang ahas na tanungin sila. Ang tanging bagay na kailangang bantayan ni Francis ay ang iba pang Vikings. Matapos makapasok sa bahay pukyutan, nagkaroon din ng pagkakataon na makilala nila ang mas malalakas na B-Emperors. Sa kasalukuyang lakas ng kaluluwa ni Francis, magiging lubhang mahirap para sa kanya na alipinin ang isang B-Emperor. Kahit na kaya niya, magdudulot ito ng maraming racket at maakit ang atensyon ng iba pang B-Emperors. Whoosh! Whoosh! Pumasok ang quartet sa higanteng beehive sa ilalim ng takip ng kayag ng mga bubuyog. Ang bahay pukyutan ay kasing laki ng isang palasyo at naglalaman ng maraming makamandag na bubuyog, kabilang ang mga larvae at itlog. Subukan mong iwasan ang mga B-Emperors. Layunin ng direkta ang lokasyon ng B-Empress, sabi ni Francis sa mababang tono. Hindi napakahirap para sa kanila na hawakan ang isang B-Emperor, ngunit mayroong 5 B-Emperor sa loob ng beehive. Ang mas nakakatakot ay, kung ang isang B-Emperor ay nagpakawala ng kanilang pagpapakamatay na pag-atake, maaari nilang masaktan o mapatay kahit ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Si Francis ay hindi gustong makita iyon. Sa kabutihang palad, nakita na ng God's spiritual eye ni Francis ang layout ng beehive, at nakakuha siya ng maraming impormasyon mula sa Viking. Si Francis at ang kumpanya ay mas naging maingat pagkatapos pumasok sa napakalaking bahay pukyutan.
Nakasalubong nila ang paminsan-minsang Viking sa daan, at palaging maingat na ginagamit ni Francis ang kanyang Dark Heart Seal at susubukan na huwag gumawa ng gulo. Hindi alam, napaamo ni Francis ang ilang Vikings at mahigit 100 piling bubuyog. Sa panahong ito, matagumpay na natipon ni Francis at ng kumpanya ang ilang 100 Origin Fruit Juice. Ang 100 Origin Sacred Honey ay ang asensya at pinagmulan ng 100 Origin Fruit Juice. Maaaring mapataas ng 100 Origin Fruit Juice ang estado ng pag-iral ng isang tao, at nakakatulong ito kahit para sa Void God Realm Kings. Maaari pa itong lumikha ng matatag na pundasyon para sa isang sumusubok na makapasok sa Mystic Light Realm mamaya. Ang fruit juice ay naging kapaki-pakinabang para sa ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ni Francis, at ang estado ng pag-iral ni Godfrey at Debbie ay bahagyang mas mababa. Nakakuha si Francis ng 40% ng 100 Origin Fruit Juice habang ang tatlo naman ay nakakuha ng 20% bawat isa. Walang hindi sumang-ayon sa kung paano ito nahati. Narating ng grupo ang kalaliman ng bahay pukyutan, at isang malakas na aura ang dumurog. Parang pinigilan ng langit at lupa. Ang surge ng aura na ito ay nalampasan maging ang Void God Realm Emperors. Ang normal Void God Realm Kings ay nagluwa na ng isang subo ng dugo, ngunit si Francis at ang kanyang mga kasama ay hindi normal. Hindi maganda, naramdaman tayo ng B-Empress. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Napagtanto niyang minamaliit niya ang B-Empress. Bagamat hindi makagalaw ang B-Empress, ito pa rin ang pinakamataas na pinuno ng makamandag na kaharian ng pukyutan. Mahigit sa kalahati ng mga materyales na bumubuo sa bahay pukyutan ay nagmula rito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang B-Empress ay abala sa pagpaparami, malamang na naramdaman nito si Francis at ang kanyang mga kasama kanina. Ilipat. Nanginginig ang puso ni Francis at ng kumpanya habang papunta sila sa kuweba kung saan matatagpuan ang B-Empress. Kasabay nito, ang iba pang Vikings at maging ang ilang B-Emperors ay naalarma at lumipad. Seng! Whoosh! Whoosh! Ginamit ni Francis at ng kumpanya ang kanilang buong lakas para tumungo sa kuweba na kinaroroonan ng B-Empress. Palapit ng palapit ang kuweba. Parang nasa harapan nila ang 100 Origin Sacred Honey. Gayunpaman, sa sandaling ito, Hiu! Isang B-Emperor ang sumigaw at sumugod sa quartet na may aura na maihahambing sa Void God Realm Emperors. Ipaubaya mo sa akin ang B-Emperor. Lahat kayo ay humawak sa B-Empress at kunin ang 100 Origin Sacred Honey, sabi ni Debbie at lumingon ng may malamig na tingin habang hawak niya ang punit-punit na Ancient God Sword. Ang balangkas ng Little Sword Saint ay nabuo sa likod niya. Haharapin ko ang Vikings. Pinili din ni Angelica na manatili. Bukod sa B-Emperors, mayroong 12 ng Vikings, at ang kanilang average na lakas ay maihahambing sa Peak Tier Kings. Pumunta ka. Nag-iwan si Francis ng ilang bubuyog upang tulungan ang dalawang babae habang siya at si Godfrey ay patungo sa kuweba kung saan naroon ang B-Empress. Boom! Bago sila pumasok sa kuweba, naramdaman nila ang isang nakakatakot na aura. Ang truyuan ni Francis ay nagsimulang manginig at halos manigas. Bahagyang nanginig din ang kanyang kaluluwa, at ang dugo sa loob niya ay tumilapon at umikot. Ito ang B-Empress, ang aura nito ay maihahambing sa mga Sacred Lords. Ang mga normal na hari ay hindi man lang makapag-circulate ng kanilang true yuan o intent. Kahit na may makapangyarihang katawan at kaluluwa ni Francis, ang kanyang mga aksyon ay matigas, at pakiramdam niya ay napakahirap na sumulong. Weng! Isang maitim na multicolored room-size na bubuyog na may gintong mga mata ang matatagpuan sa kuweba. Isang tingin o pag-iisip lang mula rito ay tila kaya nitong pamunuan ang langit at lupa. Gayunpaman, ang B-Empress ay pinagsama sa bahay pukyutan at hindi madaling makagalaw. So, ito ang B-Empress. Naramdaman ni Francis na mahirap huminga. Binuksan niya ang Little World sa loob ng kanyang Misty Spatial World at hindi pa rin ganap na nablock ang Sacred Lord Aura. Sa pinakamainam, ito ay humina ng 20 hanggang 30%. Lumuhad na sana sa lupa si Normal Kings at magsusuka na ng dugo. Hayaan mo akong gawin ito. Lumitaw sa paligid ng Godfrey ang isang lilang at dugo na kulay na banal na liwanag.
Nagbigay ito ng walang kapantay na aura na maaaring dumaan sa mga pisikal at kaluluwang dimensyon habang ito ay nakikipagsagupaan sa Sacred Lord Aura. Kasabay nito ang pag-ihip ng kanyang buhok na kulay lila at dugo na parang sumasayaw, at kumikinang ang markang kulay lila at dugo sa kanyang noo. Isang masama at malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Siya ay katulad ng Panginoon ng kasamaan. Naramdaman ni Francis na bumaba ng husto ang pressure sa kanyang sarili, lalo na sa pisikal na dimensyon. Jang! Sa sandaling ito, isang Supreme Sword daw aura ang lumitaw sa likuran niya. Soul Sword Slash. Itinaas ni Debbie ang gutay-gutay na Ancient God Sword, at ang puting liwanag ng espada sa likod niya ay lumawak hanggang 100 yarda ang lapad habang naglalabas ito ng napakatalino na sinag ng malakristal na sword light na dumapo sa B-Emperor. Napasigaw ang B-Emperor. Bagamat hindi ito nasaktan sa pisikal, ang kaluluwa nito ay direktang nawasak ng espadang iyon. Langit at lupa espiritual na liwanag. Isang makinang naningning ng liwanag ang bumungad sa paligid ni Angelica. Libo-libong mga lilang beam ang dumaan sa kayeg ng mga makamandag na bubuyog na nagsisingil. Bam! 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 Ang lilang liwanag ay gumawa ng alon pagkatapos ng alon ng mga bubuyog ay bumagsak sa lupa. Sa isang hininga lang, 3 Vikings ang napatay kasama ng libu-libong elite at normal na makamandag na mga bubuyog. Boom! Kahit na ang mga grupo sa labas ng hardin ay nararamdaman ang pagyanig mula sa bahay pukyutan at nakikita ang ningning ng lilang liwanag. Ito ay ang Spiritual Race Bloodline Secret Technique ni Angelica. Tumikip ang puso ng matanda na nakasuot ng berde. Sina Debbie at Angelica ay may isang target at malawak na pag-atake, ayon sa pagkakabanggit. Perfect ang teamwork nila. Hindi kailangang mag-alala nina Francis at Godfrey tungkol sa kanila. Ang aura ng dalawang babae ay nagulat maging ang Sacred Lord B-Empress. 100 Origin Sacred Honey. Dama po ang tingin ni Francis sa half-solidified multicolored honey sa kuweba sa likod ng B-Empress. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.